Magandang araw ng Monday sa inyo mga ka-YouTubero, and samahan nyo ko dahil tayo babalik ng Malolos, Bulacan para bisitahin ang bahay ni Dr. Luis Santos na itinayo 1933 at ito ay may estilong Art Deco. And of course, ang highlight ng bahay na ito ay ang paintings na gawa ng national artist na si Fernando Amorsolo. Ayan. And so very excited ako dahil alam nyo, pangarap ko talaga na may feature dito sa YouTube and Facebook ang bahay ni Dr. Luis Santos, and finally nabigyan na tayo ng pagkakataon, kaya maraming salamat sa lahat ng pamilya Santos and of course kay Mr. Sabino Santos. Maraming salamat po sa pag-allow nyo sa akin na may feature ang inyong bahay. Ayan, so mag-alas 7 na ng umaga and I hope na makarating tayo sa Malolos, Bulacan bago mag-alas 9. Okay mga ka-YouTubero, nagbabalik na naman tayo dito sa Malolos, Bulacan, and kita nyo ba ito? So isang lumang bahay siya noon, pero hanggang ngayon ay inaayos pa rin siya. So magiging hotel daw ito mga ka-YouTubero. So before, ito yung napasok natin na bahay, pero empty na lang siya. Tapos ito, nung pumunta tayo dito, ginagawa pa lang ito. I mean, inuumpisahan pa lang gawin. Pero ngayon it's been 1 year and a half na siguro. Hindi pa rin tapos ano. Pero may pangalan na siya, oh. Palacio Real, you know. So isa ito sa mga abangan nating bed and breakfast dito nga sa Malolos, Bulacan. And so ongoing pa rin yung restoration. Tapos ito raw parang magiging, ang pagkakaalam ko lang ha, please correct nyo na lang kung mali ako. So ito raw yung magiging events place, no? Ayan. So kasama uli natin si Miss Black Jacob. Ayan. So ngayon ay araw ng Lunes, no? Ikaw si Lunes, ako si Monday. And pupuntahan namin yung ano, yung bahay ni Dr. Luis Santos. Eto na siya mga ka-YouTubero. Here. Ayun o, Dr. Luis Santos, medico. Actually, nandito yung history niya yo. Itinayo ang bahay 1933 at ito ay ang bahay ng isang ophthalmologo, Don Luis Santos. Ayan. So maraming beses na tayong bumabalik dito sa Malolos, Bulacan, and kahit papano marami na rin akong naipakita sa inyo ng mga ancestral house dito mismo sa Malolos, Bulacan house. And makikita natin yung bahay, no? Meron siyang Art Deco style, ano? And isa sa mga interesado ako na makita ay yung painting na ginawa ni Amorsolo na nasa ceiling ng kanilang bahay. So etong fountain daw na ito mga ka-YouTubero, idinisenyo ni Guillermo Tolentino. Diba? Olika, pasok na raw tayo. So busy ang mga descendant ng bahay na ito. And bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat kay Sir Sabino Santos sa pag-allow sa atin na may feature ang kanilang ancestral house, ano. Ayan. So kailangan natin magubad ng sleeper, ano. Wow, grabe, ang linis pala ng loob ng bahay. Wow. Kita nyo yung mga bakal, oh.
Mga art deco talaga, ano. Wow. Grabe sa mga books, oh. Ito po si Dr. Luis. Okay. Yan siya. And pang ilang generation na po yung may-ari ng bahay na ito ngayon, ma'am? Bali mga apo. Mga apo na o mga third or fourth, mga ganon? Siguro mga third pa lang. Third pa lang po. Okay po. Mamaya na tayo sa taas. So pagpasok natin dito sa main entrance, ang bubungad sa atin, ay parang itong part na to, naging library na siya, ma'am, ano? Opo. No? Kaya lang nire-renovate na po. Ito po ang clinic nila. Ayan ang clinic. Eto, okay. Yan ang clinic nila noon. Oo. Bodega na lang siya. So, wag na tayo dyan, ano? Tapos dito, madam, ano yung nasa dulo? Kitchen. Pwede pumunta doon? Okay, punta tayo. So, eto daw part na to, renovated na to. Yan. Pero yung mga kagamitan, ma'am, eto pa rin yung gamit nila noon. Ito mga to. Ito, butaka. Grabe, no? Makikita mo talaga yung ano, yung sa mga detalye ng kanilang mga furniture, no? Hindi basta-basta. Kita nyo naman. Grabe ang linis ng bahay. So, ibig sabihin talagang inaalagaan ng mga may-ari, no? Huwag na tayo dito. Pero nakakatuwa na ipakita sa inyo yung ano, yung mga matsuka nila. Tiles. No? Kasama natin si Miss Jelly, one of the caretaker dito sa Dr. Luis Santos Ancestral House. Oh, ito na siya, oh. Kita nyo, oh. Grabe dahagdan, oh, Miss Black, oh. Wow. Grabe. Oo. Tignan mo naman, oh. Pang-famas. Parang trophy naman, no? Hello po. Grabe na detalye, oh. Pero nakakatuwa lang kasi, di ba, kagaya nung nangyari sa isa sa mga lumang bahay sa Silay, nawalan ng paintings na gawa ng isang sikat na, well, hindi lang siya sikat, national artist na si Amorsolo. Nawala yung paintings, kaya yung ibang mga lumang bahay, mga ancestral house, mga may-ari ng mga ancestral house, medyo takot na sila na ipakita yung bahay o magpapasok ng mga bisita sa loob ng kanilang bahay. Kaya pasalamat lang tayo at pinagkatiwalaan pa rin nila tayo, ano. Kaya maraming salamat sa lahat ng Santos family. So eto na siya, oh, Ma'am Anita. Yan na yun, ano, yung gawa ni Amorsolo. Grabe, tingnan mo, Miss Black, oh. Wow. Parang hindi tayo napuntahan ng ganyan din ang ceiling noon. Talaga? Baka sa ano yun? San Juan, Batangas? Ang galing ng hagdan. Oo. Grabe. Very intricate. Mga detalye. Hindi lang basta-basta hagdan o stairs. Wow. Grabe. So, eto na yung gawa ni Amorsolo na painting. Wow, grabe. Oh. Wow. So intricate na mga design. Grabe, oh. Grabe, ang ganda. Grabe mga kaitsubero, sobrang manghang-mangha na ako kasi parang hindi ko na alam kung ano ipapakita ko sa inyo.
Grabe. Wow. Parang ito na yata yung pinaka magandang ancestral house na nakita ko, na very intricate ang design. 'Di ba? Parang pa-retired na ako, Miss Black. Parang ito na yung nakita ko na yung pinakamagandang bahay dito sa Pilipinas. Pagdalan pa lang. Oo. Sa tingin nyo mga kaitsubero, mag-retire na tayo. Kasi naipakita ko na sa inyo eh. Oh. Parang wala na akong hahanapin pa. Alam mo yung ganun? No? Parang eto na. Grabe. And the flooring. Look. Oh. Italyano. Oo. Siyempre, the ambassador's chair. O, hindi na pala to ambassador's chair kasi mayroon siyang chilihiya, no? Comment nga kayo mga kaitsubero sa mga experts sa mga sofa. Ayan. Grabe ito. So, ito pong bahay na ito, madam, open ito sa public o Ano po ito? Open po, pero kung dumadaan po sa tourism office? Open siya sa public talaga. Kailangan lang mag-set ng appointment. Okay, sa tourism's office, and then ang tourism ang makikipag-usap sa may-ari. Okay, para i-set yung schedule kung okay, no? Opo. Ayun. Tsaka, may letter din po kasi sila. May hinihingi. Okay. Grabe. Look at the pahawak ka. Pwede bang hawakan? Bawal? Baka awayin ako ng ibang viewer ko eh. Sabihin, ba't ko hinahawakan eh. At least nagpaalam ako. Grabe naman ito. Wala na. Nakita ko na talaga yung pinakamagandang bahay sa Pilipinas. Eto na yun. Parang Ito ni Dr. Luis, kaisa-isa siyang anak. nag-iisa lang po ba siyang So anak? ngayon, mag-asawa si Dr. Sabino Santos, naging anak naman niya, 6, 3 babae, 3 lalaki. Lalaki. So ayan ang mga apo na yan, manugang. I see. Tapos yung nakausap ko, nandito po ba siya sa picture, madam? Si Junior Yung Sabino? Sabino. Oo. Siya yan. Siyempre gusto ko makita itsura ni Sir. Ha? Yan na nga, no? Yan, oh. Yan siguro nga, oo. Ayun yan. si Sir, oh. Oo, siya nga. Oo, yan na nga yan. Guwaping. Yung mga mistiso. Mistiso at mistisa. Nag-iisa lang po palang anak ni Dr. Santos. Iisa lang siya nga anak ni Dr. Luis, si Dr. Sabino Sr. Oo, okay. O, Sabino Senior, yes. Ito, hospital. Never pa siyang na-renovate. Ang galing. Yung lolo niya. Oh, yung pinakababa lang daw ang na-renovate. Pero itong taas, never pa siyang nagalaw. Ito, wala pa itong Oo, original. Na matatawag, ano? Oo. Ayan si Dr. Luis Santos. Ito si ang kaisa-isa nilang anak na si Sabino Santos. Tapos ito ang siyempre ito yung highlight dito sa bahay na to. yan ang kilala talaga sinusugod ng mga Oo. Siyempre. yan talaga started na mga Oo. gumawa niyan sila Fernando Fernando Amorsolo. Amorsolo, oo. Yes. So dito sa mismong Sala Mayor, merong isang room
para magkaroon ka ng prayer room na ganito ay talagang napakayaman mo na nung araw, ano? Wow. Mabalik na tayo dito sa sala. Oo nga, puro ibon yung disenyo, no? Kita nyo, hugis ibon, kasi ito buntot, tapos ayan, mga ibon, no? No, ibon. So ang tanong natin, bakit kaya, ano kaya yung significant value ng ibon dito sa bahay na ito, no? Oo. Hindi nyo kabisado. So ito yung nakikita natin sa ano, sa labas, ang balcony nila. Wow, and the piano. Gumagana pa ba ang piano, madam? Natingin mo. Sige nga, pag-adunin mo nga, ma'am. Okay. Pwede pa. Di ba? Ito po, meron din dito. Santo Echero. Anong tawag? Santo Echero. Yung nilalabas po pag mahal na araw. Ah, I see. Ah, ito ba yun? Santo. Oh, nilalabas ninyo pag mahal na araw. Mga ganito, sagrado ito sa pamilya. Kaya dapat hindi natin masyadong, alam mo yung fino-focus ng video. I'm sure marami sa inyo gusto i-focus ang video or tagalan. Pero pag mga ganyang saint, sagrado yan. Kaya medyo lumalayo tayo ng konti. At least nakita nyo naman, no, kahit papano. Galing ng Volt. Oh. Ah, TV pala ito. Kala ko Volt. RCA Victor. Dito naman tayo. So eto naman yung kanilang dining area, no? And makikita natin pabilog siya. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 na upuan, di ba? Tapos dito makikita natin ang kanilang lumang banyo. Oh, grabe the tiles. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kaitsubeo, mga doorknob. Very, ang tawag dito, bibihira lang yung mga nakaka-afford ng ganitong doorknob. Kasi mahal daw talaga ito nung araw. And very rare, no? Kaya mga prominenteng tao lang yung may ganyan. So ito naman, refrigerator, GE. Tapos dito, ano natin? Parang ano to, kung saan nila pine-prepare ang kanilang meal, syempre. Tapos ito, syempre kitchen. Oh, tama ako, kitchen. Diba? Tapos dito, balcony. Oh, may ano pa siya, oh. Mamaya akyat tayo dyan. Tingnan natin kung pwede tayong umakyat. So, diretso na tayo ng ano, tore. Buti na lang mayroon tayong ilaw. Okay. Okay, paikot siya, syempre. Medyo ingat lang tayo. Okay. So, ganito ang itsura dito sa taas, mga kaitsugero. So, bare lang naman siya.
And of course, ang maganda rito is makikita natin yung view from here. Pero hindi yata natin mabuksan yung bintana. Yan. So, mula rito makikita natin yung Malolos Cathedral. And so palabas na tayo dito sa Dr. Luis Santos Heritage House. And maraming salamat sa lahat ng mga Santos family, especially kay Sir Sabino na nagalaw sa atin na may feature ang Dr. Santos Heritage House. Ayan.